So, kanina lang ay nakareceive ako ng email mula sa GCash at sinabi doon na ito daw ay para sa mga GLoan borrower or GLoan user. Kaya kung user kayo ng GLoan or kung nakautang na kayo sa GLoan, i-check nyo yung email ninyo kasi baka may na-receive din kayo ng email na ganito. So, alam naman natin yung GLoan, ang loan provider nun ay ang Fuse Financing Incorporation. So, hindi mismo si GCash yung nagpapautang sa atin, kumbaga sa kanila lang dumadaan. Ang nagpapautang talaga sa atin is yung Fuse Financing Incorporation. Pero nakalagay nga dito sa email na to, simula daw October 30, 2025 ay makikipag-partnership na daw sila sa CIMB Bank PH. So, October 30 pa pala to, 2025, pero ngayon ko lang na-receive yung email which is November 17 na. Kaya nagtaka ako kasi October 30 pa pala yung effective date nito. Dapat mas early nila sinend yung mga email na ganito. So, ang sabi dito, kaya daw sila makikipag-partnership para daw ma-expand at ma-enhance yung services nila para sa ating mga borrower. So, syempre, maganda talaga yun kasi nga, hindi lang sila basta-basta kung kanina nag-partnership kasi nga syempre, yung CIMB Bank PH ay kilala na rin natin at fully supervised siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaya wala tayong dapat ika-worry. So ito, sa pangalawang paragraph, ang nakalagay dito, lahat daw ng GLoan account natin ipapasa daw sa CIMB Bank PH. Pero wag daw tayo mag-alala kasi wala daw magbabago sa loan terms, sa interest natin, at hindi naman daw magkakaroon ng fees. So, yun din yung pinakamaganda. Sa pag-transfer na to, baka magkagulo-gulo yung account natin. So, which is, sinabi naman nila dito sa email na hindi naman. Seamless naman daw yung pag-transfer nila ng mga GLoan account natin sa CIMB. So, lastly, dito sa pang third paragraph nila, ang sinabi nila dito ay provide pa rin daw nila yung same level ng services at wala daw mag-change. Sana sa pag-transfer na to ng Fuse Financing Incorporation sa CIMB Bank PH, sana umayos na yung GLoan kasi syempre marami pa rin talagang nakaka-experience na pagkatapos mag-full payment, hindi na makapag-loan or 10,000 yung na-loan mo tapos nung nag-fully payment ka, magiging 5,000 na lang at worst, magiging 1,000 na lang. Marami pa rin yung nakaka-experience niyan sa ngayon. So, ako kasi, hindi pa kasi matatapos yung utang ko sa GLoan kaya wala pa rin akong masabi or maipakita sa inyo kung nagbago na ba yung ganung senaryo. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Kayong mga bagong utang lang or bagong fully payment lang, ganun pa rin ba yung naging bumababa or tumaas-taas na ba siya? Nagbago na ba yung flow na hindi katulad ng dati? So siguro, isa rin yung naisip ko kung bakit sila nakipag-partnership kasi dahil nga sa mga ganito na siguro ang dami nang nagrereklamo tapos siguro not sure ako hindi ko base lang to sa naiisip ko or sa tingin ko na baka wala na silang pondo kasi nga syempre kada uutang ang taas ng binigay sa'yo ng loan tapos biglang bababa. So bakit ganon, 'di ba? Baka wala na silang pondo kaya talagang transfer na lang nila sa CIMB Bank para mas madagdagan pa at mas lumaki pa yung mga limit or credit limit na pwede nilang ibigay sa atin. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!